Ang ilang mga mersenaryo na responsable para sa kaligtasan ng mundo ay patuloy na nagtatrabaho sa ilalim ng pambalot. Ang mga koponan ay kahanga-hanga at lubos na sinanay na may mahusay na hanay ng mga personalidad. Ang pelikula ay nagbubukas ng mga pagkakasunod-sunod na nagpapahiwatig din ng pinakaromantikong pagkakaibigan ng pinakamahusay na mga manlalaro sa grupo. Si Barney ay nilapitan ni Lee upang talakayin ang gawain sa hinaharap upang panatilihing ligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Nasasaktan siya sa patuloy na pagsigaw ng kanyang asawa, at tinulungan siya ni Lee mula sa kaguluhan at dinala si Barney sa club. Nagsimula silang makipag-away sa gang ng mga babon, at halos patayin ni Lee ang mga brats. Inaanyayahan siya ni Barney na labanan ang mga kriminal. Pinalo silang lahat ni Lee gamit ang kanyang mga buko at pinunasan ang kanilang mga mukha. Nasa loob sila ng ilang segundo ng pagkapanalo hanggang sa isang makapangyarihang isa ang pumasok at inihagis siya sa ere. Binabaliktad ni Barney ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbaril ng baril at pagkatapos ay nakabalik sa track ng mga bar. Pagkatapos ay lumipat ang mga kamera sa labanan sa Libya, kung saan maaaring makalusot si Suarto sa poste na armado at labanan ang buong grupo. Ang mga kahangahangang galaw at paghagis ni Suarto ay nakakatulong sa kanya na malanawan ang mga landas. Bilang karagdagan, hinubad niya ang takip at jacket ng isang patay na sundalo at niloloko sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagbabalat kayo. Habang lumilipad siya sa kapanapanabik na labanan, itinapon ng lalaki ang isa sa kanila sa labas ng bintana at inatake ang isa pa gamit ang kanyang mga armas na ibinato sa kanya. Si Lee at Barney ay bumalik sa kanilang mga layunin sa uniforme, ipinakilala ang mga bagong miyembro ng koponan. Kasama sa mga bagong miyembro sina Marsh, Desi, at Jelen. Lahat sila ay may mga natatanging kakayahan at handang kumuha ng bagong focus upang labanan sina Romet at Ocelot na nagtatangkang kunin ang nuclear power mula sa Libya. Ang Marsh ang siyang nagsasalaysay ng buong plano sa koponan na may larawan ni Suarto at siyang nagpapanagot kay Barney sa mga tungkuling dapat tapusin sa pinakamaikling panahon. Habang naglalakbay sila sa Libya, ang koponan ay may magiliw na pag-uusap sa isa't isa. Si Lee, kasama si Bernie, ang mga responsable sa mga misyon na kanilang nilipad, ginugugol ng ibang tao ang kanilang oras sa pagpapahinga o pagbabasa. Ginaising sila ni Bernie gamit ang mga snarky jerks na ginagawa niya sa mga desyerto ng Libya. Si Suarto, sa kanyang bahagi, ay kinuha ang mga kamag-anak ni Suarto, ang taong namamahala na may kaalaman sa mga nuclear arsenals. Binyantaan niya si Suarto sa pagbaril sa kanyang asawa at pagpatay sa kanyang nag-iisang anak na si Adam. Hindi makalaban ang kinauukulan ngunit napilitang ideklara ang code at iligtas ang kanyang anak. Ngunit hindi niya nagawang iligtas ang sarili. Kinuha ni Suarto ang putok malapit sa kanyang puso at hinayaan siyang mamatay doon. Naalala niya ang mga baril. Samantala, ang trahedya na pagbagsak ng eroplano ni Lee ay tumama sa mga desyerto ng Libya. Tinulungan sila ni Bernie na makatakas sa mga sasakyan gamit ang mga baril, ngunit patuloy siyang nauutal sa hangin habang pinapatakbo ang eroplano mula sa mga pagsabog. Pinaputokan ng mga expendable si Suarto, na nakahanda ng tumakas bitbit ang mga baril ngunit hindi ito nagawa. Hindi nakuha ng malabong paningin ang putok at pinayagan si Suarto na makatakas ng mabilis. Ang isa pang shot ay hindi nakita. Nakatakdang maganap ang pinakamatinding labanan sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang kapangyarihan sa mundo. Ang mga armored car ay hinahabol ng Suarto, at sa likod nila ay daan-daang tao ang nakatutok ng kanilang mga baril sa mga sasakyan. Ang hangin ay puno ng pulbera at ang malakas na tunog ng mga sasakyan na nag-vibrate. Ang dalawang koponan ay naglalaro ng may pantay na puwersa hanggang sa inihagis ni Lee ang dice. Nilalaslas ni Lee ang mga sandata ng kanyang mga kalaban gamit ang kanyang lumilipad na talam bago tumalon sa kanyang sasakyan. Pinatay niya ang driver at itinapon ang lalaking sumasamba sa braso palabas ng arena sa pamamagitan ng pagpintig sa kanya at pagtulak sa kanya palabas ng sasakyan. Ang pakikipaglaban sa pagitan ng mga gumagalaw na sasakyan ay mas kapana-panabik at kapana-panabik dahil walang nakatitiyak kung ano ang susunod na aksyon. Ganap na kinuha ni Jelen ang sasakyan sa pamamagitan ng pagpapali sa driver at pagpapasok kay Lee. Mas malakas at kahanga-hanga ang kinikilos ni Marsh. Tinutulungan sila ni Bernie sa pagsubaybay sa sasakyan ng Suarto sa mga direksyon ng eroplano.
Pinoprotektahan sila ni na Marcia at Jelen mula sa abot tanaw gamit ang mga shot. Ang mabangis na labanan ay nagpapatuloy sa paglipas ng mga oras. Ito ay nagudyok kay Swarto na lumitaw at kumuha ng mga paghahari. Nag-utos siya ng napakalaking pampasabog para hampasin ang sasakyang panghimpapawid ni Bernie at sirain ang isang makina. Siya ang may kontrol, gayunpaman, ang pamamahala nito ay nagtatapon sa kanya sa mainit na tubig bawat minuto. Nawala ng kontrol ang kotse ni Lee, at mukhang wala ito sa linya, sa makatuwid, tumalon siya sa tamang pagkakataon. Ang kotse ay tumama sa dingding at pagkatapos ay sumabog sa mataas na hangin, tulad ng isang napakalaking pagsabog na nagmumula sa lupa. Pinoprotektahan siya ng hindi kapani-paniwalang analytical na kakayahan ni Lee mula sa pinakamalaking panganib. Si Lee at ang kanyang koponan ay nawasak dahil hindi makontrol ni Bernie ang sasakyang panghimpapawid. Habang sila ay naghihintay, ang koponan ay dumaranas din ng Swarto, na lumikas mula sa isa pang eroplano na itinalaga bilang isang ruta ng pagtakas kung sakaling magkaroon ng emergency. Nawalan din sila ng misyon at ang pinakamamahal nilang miyembro, si Bernie. Kahit makalipas ang ilang araw, hindi madaling alalahanin si Bernie para sa lahat, lalo na para kay Lee. Ang malungkot na mga araw ay nakakumbinsi sa mga tao na manalangin para sa kanya, gayunpaman, inaasahan din nila ang isang kapalit sa wakas. Ipinakilala ni Marsh si Gina bilang kapalit ni Lee na nangangasiwa sa misyon. Wala siya sa laro dahil pinipigilan niya ang misyon na tulungan ang kanyang kaibigan na nagpapahintulot kay Swarto na makatakas. Kahanga-hanga si Lee at tumanggi pa siyang tanggapin si Swarto bilang kapalit. Sa makatuwid, lumilitaw na walang ibang pagpipilian, at dapat maglaro si Lee kahit sa kawalan ng pag-asa. Ang proseso ng paglipat ng trabaho ay isang bangungot para sa individual. Dinuraan niya ang isang fatman habang sinusubukan niyang diktahan ang mga pamamaraan sa trabaho. Napipilitan siyang kunin si Gina. Hindi siya masaya kay Gina dahil sa dati niyang mahal. Palihim siyang pumasok sa kanyang tahanan upang subaybayan si Gina, ngunit natuklasan niyang sumabog ito sa kanyang espasyo. Naririnig niya ang impormasyon tungkol sa isang ahensya, gayunpaman, hindi siya gustong ibahagi ang lahat ng mga detalyeng kailangan niya. Medyo naging agresibo si Lee at nagsimula ng nakakaakit na away sa pagitan nilang dalawa. Malapit na silang magkasintahan at handa rin si Lee na ibigay sa kanya ang sandata para matiyak ang seguridad. Ang liwanag na hudyat ng unang araw ng mga consumable sa Asia ay magpapakita ng kanilang kasalukuyang lokasyon. Dahil nailagay na ni Lee ang tracker sa loob ng sandata ni Gina, masigasig niyang subaybayan ang kanilang mga galaw. Ang misyon ay inaasahang isasagawa sa black side ng CIA sa Asia, at ang koponan ay kalugod-lugod na makarating doon. Mayroon din silang bagong miyembro ng team, si Lash, at isang magandang babaeng naka-gray na buhok. Si Lee ay hindi ganap na mula sa larawan, at sinusundan siya ng taga-subaybay sa isang daungan. Doon, nakatagpo siya ng isang hindi kilalang tao, si Deicha, na nakakakilala kay Bernie at nakilala ang singsing na isinusuot ni Lee sa kanyang daliri. Nagsama-sama sila at umaasa na patuloy silang magtutulungan. Gayunpaman, tinulungan ni Marsh ang koponan na makilala ang mga mukha at matuto ng higit pa tungkol sa plano ng Ocelot. Inihayag din ng ulat na pinaniniwalaan na ang plano ni na Ocelot at Romet na magdulot ng World War III sa planeta ay maaaring magdulot ng napakalaking pagkawasak. Kailangan din nilang kilalanin at hanapin si Ocelot, ito ay halos imposible dahil walang sino man ang nakasaksi sa mga henyo sa likod ng pamamaraan. Ang koponan ay nasa kanilang paghahanap at gayon din si Lee. Si Lee, kasama si Deicha, ay nagpahayag ng ilang kahangahangang katotohanan tungkol sa Ocelot. Ang koponan ay pumupunta sa kanilang mga posisyon na ganap na armado at ipagtanggol ang mga butas sa depensa ng kanyang kalaban. Ngunit hindi nila namalayan na napasok na pala nila ang kanilang mga problema. Hindi nagtagal ay naging hostage sila, at ang mga tropa ng Romet ay pinususan si Marsh at ikinulong ang iba sa isang lugar. Gayunpaman, hindi nawawala ng pag-asa si Lee at nakarating sa parehong lugar sa tulong ni Deicha. Nagawa siyang kunin ni Deicha dahil may relasyon kay Bernie, gayunpaman, nag-aalala si Lee tungkol sa gastos. Sa makatuwid, sinira ito ni Lee sa pamamagitan ng kanyang sariling lohikal na mga landas. Infiltrating loopholes ang pinakapaborito niyang libangan. Gayunpaman, hindi alam ni Lee na makakaakit ito ng isang kasabwat.
Niloloko niya ang walang muwang na tao sa kanyang mga nakakabigay puri na salita na humahantong sa kanyang pagsasaksak sa biktima hanggang sa kamatayan. Ipinakilala si Marsh sa isang nakakaintriga na karakter sa video chat. Ang tawag ay nagpapakita na siya ay eksaktong kapareho ng koponan ni Marsh. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang oportunista sa lahat ng panahon at alam niya ang tungkol sa mga plano ng Swarto. Hinayaan niya si Ocelot na sakupin ang mundo sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga banta sa nuclear mula pa sa simula na kumikilos na parang siya ay isang tagapagligtas ng buhay. Ang sandata ni Gina ay tumulong kay Lee sa paghahanap ng mga daan. Ang mga paraan ng pagpatay ni Lee ay tila hindi kapani-paniwala kapag pinatay niya ang isang security officer nang hindi gumagawa ng kahit isang maliit na tunog. Ang isang pagpatay ay humahantong sa maraming pagkamatay. Gamit ang kanyang mabigat na sandata, pinutol at nilaslas niya ang kanyang lalamunan at pinagpapalo pa ang mga biktima hanggang sa mamatay. Ang kanyang mga galaw ay malakas at nagpapakita ng pinakamaraming lakas at lakas. Nabahala ang team ni Swarto matapos mapansin ang ilang kaguluhan sa mga security staff. Gayunpaman, nalutas ni Lee ang problema sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanila gamit ang telepono sa isa sa mga miyembro. Ngunit ang pagpasok sa teritoryo ng isang kalaban ay hindi ganoon kadali at masaya si Lee na makisali sa isang kapana-panabik na labanan sa pagitan ng mga kalahok. Isa siyang single-man army na kayang itakwil ang iba't ibang brat salamat sa kanyang mga kahangahangang maniobra at kasanayan sa pagresolba ng conflict. Siya ay nasa mga silid kung saan ang sandata ay hindi pinapansin at ang pagpaplano para sa pandaigdigang digmaan ay isinasagawa. Ngunit, wala siya sa puntong gumawa ng anumang bagay upang pigilan ito dahil nasa harapan niya lamang ang pulutong ng mga mandirigma mula sa armas. Pagkatapos ay tumalon siya sa kanyang bisikleta at pinasabog ito ng mga baril. Bilang karagdagan sa pag-aalaga sa mga mandirigmang ito, nagawa niyang linlangin si Swarto at iba pang awtoridad sa pamamagitan ng paggamit ng telecom. Gayunpaman, hindi nagtagal, nakita na nila kung ano ang nangyayari sa barko. Ang mga laban ay mapanghamong iwasan at akayin ng rider sa isang dead end, ngunit isang bagay na kawili-wili ang nangyayari sa kanyang ulo. Pinaikot niya ang bisikleta at tinanggap ang hamon sa isang tuwid na diskarte. Lumaban siya sa hadlang sa pamamagitan ng paglipad sa himpapawid bago sumabog mula sa runway na nag-iwan sa manlalaban sa napakainit na gulo ng mga metal na katawan. Ang marahas na pag-atake ay nag-iwan sa kanya na walang sapin ang paa at siya ay napipikon sa bawat putok ng baril. Sa kabutihang palad, nakatayo si Dacha sa kanyang likuran at pagkatapos ay bumalik upang iligtas ang kanyang likod at iligtas siya. May kakampi na siya ngayon para labanan ang mga brats. Pareho silang sanay sa kanilang mga kahangahangang galaw. Samantala, sinubukan ng mga gastusin ang bawat sulok at siwang na tumakas mula sa metal na espasyo ngunit nabigo. Sa gitna ng kawalan, nagpasya silang umihi sa lock at kalaunan ay nagtagumpay sa pagbukas nito. Gayunpaman, ang ihi na tumutulo ay isang maasim na karanasan, ngunit wala silang pagpipilian. Ang mura ay iwanan ito, gayunpaman, ang ilang mga kriminal ay nananatiling may mga baril. Tinulungan ng tracker si Lee na subaybayan sila at palayain sila mula sa mga lalaking may hawak ng baril. Ang kakayahan ni Dacha na putulin ang kanyang lalamunan gamit ang isang kutsilyo ang pinakamabisang opsyon sa pagtakas para sa dalawa. Ito ay mainit at palakaibigan. Ginabayan sila ni Lee sa silid na nagtuturo sa kanila na humanap ng paraan ng pagtakas. Naglalagay sila ng crane sa mga gilid ng barko upang ilihis ang kanilang focus. Itinakda din nila ang bangka upang masunog gamit ang mga kamanghamanghang diskarte sa labanan. Si Lee ay isang malaking hamon para sa kanila, at ngayon ay mayroon siyang isang buong grupo ng mga lalaki upang tulungan silang linisin ang kanilang mga bota. Ang bawat isa sa kanilang koponan ay lubos na sinanay at may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakalulungkot, ang isa na nasubak para sa kanilang mga gastusin ay mahinang nasugatan, gayunpaman, maaari nilang makabisado ang mga paggalaw ng madali. Nakatakas si Lee sa control room at nagsimulang hanapin si Marsh. Gayunpaman, naghihintay si Swarto na makilala siya. Dalawa na may dalawang matalas na talem. Sumakay siya kay Lee gamit ang kanyang matatalas na mga sandata ngunit iniiwasan niya ang mga ito ng may kasanayan. Ipinakita rin niya ang ilan sa mga pinakabihasang swordsmanship sa lumulutang na bangka.
Nasugatan ng kutsilyo si Swarto, ngunit hinayla niya ang kutsilyo at bumalik upang lumaban. Si Swarto ay malapit na karibal ni Lee. Dahil dito, tinusok ni Lee ang kanyang puso gamit ang kanyang sariling sandata at pagkatapos ay kinaladkad ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga paa. Natuklasan ni Swarto na ang tunay na ocelot ay si Marsh lamang. Siya ay nagpaplano nito sa lahat ng oras at bahagi rin ng plano para sa pinansyal na pakinabang. Nakita rin niya ang mga toothpick ni Marsh na nakakalat sa sahig. Agad na inutusan ni Gina ang kontrol para sa isang pagsabog sa lugar kung saan naghahanda si Marsh na tumakas. Sinira ng pagsabog ang ruta ng pagtakas ni Marsh at sinisira ang kanyang diskarte. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas sa pagsabog at mailigtas. Sinubukan pa ni Marsh na suhulan si Lee ng pera o itapon ang mga armas sa tubig. Ngunit ang koponan ay nagsimulang magpaputok kay Lee at sa iba pa. Buti na lang umiiwas siya sa mga putok. Inirerekomenda ni Lee na dalhin nila si Thread sa bangka ni Dacia upang humingi ng medikal na tulong at igiit na sumulong, hindi na lumingon sa likod. Gayunpaman, nagpasya siyang hadlangan ng pandaigdigang plano ng mag-isa. Ang mga taong magugugol ay nakakarating sa bangka sa pamamagitan ng isang lubid. Lahat ay dumadaan dito maliban kay Lee. Pinutol ni Lee ang lubid gamit ang kutsilyo at nanatili sa bangka upang isagawa ang huling pagkilos ng tagapagligtas. Bumalik siya sa command room at pinalaya ang bangka mula sa mga tanikala nito. Alam ni Marsh ang kabiguan ng plano ngunit determinado siyang magkaroon ng huling pagkakataon ang kanyang mga tauhan. Hinihiling niya na muli nilang bisitahin ang plano at gumawa ng mga kinakailangang pagbabago, at barilin ang bawat isa sa kanila na ayaw makipagsapalaran sa kanilang buhay. Pansamantala, sinira ni Lee ang lahat ng kontrol at pinipigilan ang pagbuo ng pagpigil sa mga panganib na dulot ng mga armas. Maaari niyang ihinto ang pagsabog ng ilang minuto bago ito na nagpapawalang bisa nito sa loob ng tubig. Hinaharangan niya ang buong ruta para makarating ang bangka sa lupa. Ang tanging natitira ay ang palayain ang bangka. Siya ay kumpleto sa kagamitan at inilabas ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban hanggang sa huli. Ngunit ang mga kumikislap na pagsabog ay nagligtas sa kanya, at ang mas nakakagulat ay ang mga katotohanan na karamihan sila ay sa Marsh. Pinatay siya ng kanyang mga tropa upang palayain ngunit pagkatapos ay itinulak sa pakikipaglaban ng walang armas. Tinanggap ni Lee at pumasok upang kunin ang knuckler na si Bernie, gayunpaman, itinago ni Marsh ang baril. Si Lee ay malapit nang makatanggap ng isang putok ng baril sa mukha, ngunit isang eroplano ang pumipigil sa hangin sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas maraming bala. Nais ni Lee na magpakamatay sa pamamagitan ng mga putok na ito, gayunpaman, sa kabutihang palad, nasa gilid niya ang eroplano. Ang isa pang kamanghamanghang katotohanan tungkol kay Lee ay maaaring si Bernie ang nagpapapilot sa eroplano. Pinayagan niya siyang pumasok at pagkatapos ay ibinunyag niya na peke niya ang kanyang kamatayan upang matuklasan nila ang totoong mukha ng ocelot. Ang muling pagsasama ng dalawang magkaibigan ay nagpahalaga sa kanila upang makatakas sa mga pagsabog. Ang pag-aalsa ng pagtaas ng tubig ay nagpapawalang bisa sa mga mapanirang epekto ng mga pagsabog at ang bangkang tumalsik sa mga piraso. Ang mga panganib sa armas ay hinaharangan at ang mundo ay nailigtas. Ang kahangahangang tagumpay na ito at hindi inaasahang muling pagsasama ay nararapat sa isang mabigat na pagdiriwang. Maraming salamat po sa panonood.